Ano yung takeaway? Last time? Last meeting, natapos natin, Pastor, yung research notes natin at saka citing page. So, tinuruan mo kami last time naman gumawa ng research notes QPS kung tawagin. Yung quotation, quotation, paraphrases, and summary. Yung kung saan, Pastor, yung kinuha namin quotation doon sa kung sino mang author or sa Bible namin kinuha yon, kailangan namin i-paraphrase yun, yung mismong quote na yon. Then sa paraphrase, yung ginagawa sa paraphrase, Pastor, yung salita, iniiba natin ang cycle, parang nire-revise natin para maging atin yung quotation, Pastor. Tapos parang may ano pa rin, di ba, i-quote pa natin doon yung author. No, yung author pa rin. I-quote pa rin natin yung author doon. Kunyari, Pastor, according to Paul, he said that believing without faith is impossible to please God. Without faith is impossible to please God. Tapos summarization, Pastor, yun naman kung saan yung quote, parang pinaraphrase mo na, then isa-summary mo siya, tapos may self-explanation ka na. Okay. Sa summary, ang sinasummarize natin, hindi lang yung particular quote. Pwede nyo na rin i-summarize yung buong article. Okay? Nabinasa ninyo. Lahat. Buong article. Pwede rin, yes. Mamaya dadaan natin, Delphi. Ganun din, Pastor, yung paraphrase, yung author mismo, kahit sabihin mo, baguhin mo yung ano yan, kung di mo baguhin, dagdagan mo yung sinabi niya, paikot mo, tapos napaganda mo, lalagay mo pa rin, kukot mo pa rin yung pangalan niya sa ano. Oo. Lalo na yung paraphrasing kasi, gagawa ka lang sa sarili mong words, pero yun pa rin yun. Mamaya, maintindihan nyo, iba pa yung analyzation. Yun na yung sa part ninyo. Kaya mamaya sa lesson natin, yun naman yung ituturo ko sa inyo. Yung acronym na MEAL. Okay? May acronym tayo ng pag-aralan. Ma'am, ano yung takeaway the last time? Takeaway. Nandito ka the last time. Yeah. Sa writing page, tapos yung QPS. Sabi na nila eh. Okay, sabi na rin. Eh yung ano, siyempre, yung eto, may assignment ako, siyempre, gumawa ko. Sa site link, kunyari, yung example kasi natin may link, yung site, or may book. Yun. And then, yung direct quotation, kung ano talaga yung quotation doon, then we need to paraphrase. That's right. Tanggalin mo lang yung ibang mga hindi naman importante yung word, yung mga keywords lang lalagay mo doon. Tapos lalagyan mo dito naman mas meaningful summary na. Yung parang ikaw na yung may gawa ng summary. Tapos napagdudugtong mo lahat yun. Ito yung parang finished product summary. Okay. Sige. Alright. Okay, all eyes here. Anong pinagkakagawa niyo dyan? Sige, mamaya na yan. Okay. Now, reviewin natin. Lahat naman kayo may may thesis statement na. Mayroon ka na bang thesis statement? Meron na. Pero ito yung reviewin ko uli although lahat kayo meron na. Ang thesis statement natin, ganito yung format. Meron kang topic, may position, at lagi may tatlong reasons. Ay, wala. Bakit wala? Copy. Alright, hindi ko alam. Yun. Ano ba dapat Minimize mo yung ano. Ha? Hindi lang yun? Papost sa Yun. YouTube. Alright. Okay. So may tatlong reasons lagi. Pero ngayon, hindi ko tinuro sa inyo, actually sa thesis statement, yung reasons natin, hindi naman laging kailangan may because. Pero nag-focus lang muna ako doon para hindi kayo malito. Pero mamaya, magbibigay ako ng mga iba pang example kung paano gumawa pa ng other example ng thesis statement. Pero maganda na lahat ng ginawa ninyo para di lang kayo ma-overwhelm. Okay. Tandaan niyo sa thesis statement, laging may prompt, may essay prompt. Parang ito yung tanong para masagot para makagawa ka ng thesis statement. Katulad example, what is the best exercise? So the best exercise is walking. Ibig sabihin,
pwede kang gumawa ng essay prompt para mag-lead dun sa gagawin mong thesis statement. Okay, yan. Your thesis statement should answer the prompt in one sentence. Okay? Yung prompt na yan, yan yung question. Okay? Review lang to ha. So, ayan, ginawa na natin the last time, di ba? Yung practice. Okay. And also, pinag-aralan natin yung different kinds of note-taking. Okay, yung note-taking naman, ito yung pag-take down notes natin. Halimbawa, nakikinig tayo ng sermon, kung paano natin gagawin. Note-taking from a book and research note-taking. Ang keyword lang naman dito lagi, I mean, ito, example natin. Hindi ko malalakihan siya. Malit, no? Pero sinare ko na yata ito sa inyo. Halimbawa, nag-take down note ka, meron kang Roman numeral number 1, main point. Kung meron pang subpoint yun, sunod doon, letter A na. Tapos ano na yung mga information tungkol doon? Halimbawa, taking down notes, for example, sa sermon, lagay natin, halimbawa, for example, mega ministry, ano yung text? Ano yung topic dito? Di ba usually ginagawa naman point number 1? Point number 1, lagay mo yun. Eh may subpoint pa doon. Under that, meron pa, pwede ka gumawa ng A. Outline na, tapos malilit na bullet. Minsan naman, pag gumamit ka, for example, ng 1, tapos sunod mo, 1.1, may 1.2, iba rin yun. Para, kumbaga sa ano, mag-guide ka na yung 1, lahat ng susunod na letter dyan, under ng 1. Unless mag-Roman numeral number 2 ka, iba na uli yun. Ganun lang naman kasimple. So, note-taking, okay? Marami namang way yan eh. Pero mag-focus tayo dito uli sa, ayan, research note-taking. Ayan. Ito yung sinasabi ko, pag gumawa na tayo ng ating citation, una, dalawang bahagi yung citation. Information you pulled from outside source. Ano ibig sabihin nun? Yan mismo yung quotation. Now, pag nakuha mo na yung quotation, ilalagay mo rin kung ito ay saan galing. Pwedeng galing sa book, website, article, video, or etc. Pag sinabi natin quotation, ito yung mga resources, other information na nakuha nyo, ni-research ninyo, na magsisilbing evidence. Take note of that word, ang purpose talaga ng quotation that will serve as your evidence. Proof. Halimbawa, kung ako, for example, sa korte, kung ako, for example, na lang ay isang lawyer, halimbawa, ito yung witness, kung puro salita lang ang sasabihin ko, tingin nyo makukonvince mo ako? Hindi. Kaya kailangan ko ng witness. Isa na yung witness. At bukod sa witness ko, maglalabas pa ako ng mga evidence para mas mapagtibay. Kaya tandaan ninyo ginagawa ko, ine-explain ko to ng practical sa inyo, doon sa context na ang purpose ng lahat ng pag-aaral na ito, makagawa kayo ng isang maayos na research paper. Nagigets? Kaya ulitin ko, ang purpose ng mga quotation, lahat ng mga resources na yan, yan ang magsisilbing evidence para mas mapagtibay ang iyong thesis statement na yung pinuprove mo. Nagigets? Okay. So, yan. So, ibig sabihin, pwede kayong kumuha sa book, website, ito yung sa internet. Pag book, ibig sabihin hard copy na book mismo. Pag article naman, pwedeng article sa book, sa website din, or video. Okay? Pareho lang yung e-book. Saka yung book. Ang e-book tsaka book, almost pareho lang din naman. Yung e-book nasa cellphone. Kasi kapag kinote mo rin naman yung e-book, galing dito, kukunin mo pa rin naman kung sino yung author. May Page special number. ano ba yung e-book? Ha? Wala, may example ba yan? May special ano ba yun? Citation or ano? Same lang din Same yung bro. lang. Para lang rin siyang aklat. No, wala linis kung nalagay mo doon sa ano, sa citation mo. Nakalagay mo doon na e-book. Madidistinguish mo doon, ito e-book to, ito book na. Kahit hindi na kasi parang ganito. Halimbawa, ito, meron akong e-book. Ito, Theology 1. May book akong Theology 1. Kumbaga sa ano, nagkaiba lang ng, parang isang soft copy, Isang sa hard hard copy, copy. pero same lang rin. Walang indication na ito online na book na Walang ginawa ko, indication. ito book na hard one. Magkakaroon lang yan bro ng indication kapag i-compare natin sa video. YouTube. So, iba yun. Siyempre, kailangan mong ilagay doon yung init. Okay? Tapos, ilalagay mo pa doon kung
specifically kung anong minutes, pwede rin naman. Alright? So, Amen. ito yung ginano natin ha. Okay, now, tuturuan ko rin kayo. Pag sinabi natin quotation, ang quotation dapat i-paraphrase and i-summarize. Ayan, ano rin to ha, grammar check din tayo. Pero pag sinabi natin quoting, pag sinabi natin quotation, paraphrase, summarize. Okay? Nagigets nyo? Pag sinabi natin quoting, ito na yung action. Quoting, kuha ka ng quote, summarizing, and paraphrasing. O, ito na yung ginagawa. Yes, yan yung action. Yung ginagawa natin, paraphrase na to. Paraphrasing and summarizing. Alright? Amen. So, ito, ginawa na natin to. Ito yung assignment, di ba? Oo. Ay na ba yun? Okay. I-review lang natin yan. Ngayon, dito tayo ngayon sa week number 4. Okay. Alright. Slideshow tayo. From beginning. Okay. Week 4. Ito, napakalaga. Outlining. Types of outlining. Okay. Meron tayo dyan traditional at storyboard. Okay. Outline slides. Okay. Ito na bubuksan mo. Types of outlining, meron tayong traditional and storyboard. Iba to. Okay. Ano ba yung traditional outline? Ayan, bibigyan ko kayo ng example. Actually, binuksan ko na ito eh. Pero, mag-a-apply kaya ito pag binuksan ko nito. Pag nagbukas ako ng link. Pwede yan, Pastor. Wait lang, ha? Kailangan ko siyang buksan as link. Link kasi yan. Para makita nyo ang example. Alright. Open link. Pastor, wala. Example, para makita. Ayan. Pastor, wala. Escape ko muna ba? Escape ko muna ba? Hindi pa rin sa ganun eh. Hindi siya sumuha. Bear with me guys. Okay. Kita? Okay. Ito yung outlining. Actually, ito yung magiging, mamaya lalagyan natin to ng ano? Lalagyan natin to ng laman. Actually, essay outline, ito talaga yung pinaka magiging laman na parang ito yung draft. Dapat ganito yung draft pag gumagawa ka ng iyong research paper. Una, meron kang topic. Ano ba yung topic mo? Kaya mamaya magagawa tayong example. Tapos, question regarding topic. Ano yung question regarding topic? Additional questions. Tapos, pagkatapos dyan, may paragraph 1 tayo. Nandiyan yung introduction, thesis statement. Tapos nakita nyo, body, paragraph 2, may subtopic, may notes, may evidence. Hindi nyo pag-aano naiintindihan, pero lalagyan natin siya ng laman. Ayan, hanggang paragraph 6, paragraph 7. Ayan. Okay? Dami. Marami yan. Wala sa usapan niya, Pastor, ah. Depende yan sa inyong ano. Okay, now. Thesis. Ito yung traditional outline example para maano natin. Kaya sabi ko nga, napakalaga ng lesson natin for today. Mayroon talaga yung mga tradisyon, eh. Okay. Ito ba yung example? Outline example. Okay. Ito yung traditional, ganito dati yung ginagawa. Actually, parang ganun din yan. Okay, halimbawa na lang. Actually, ang makikita natin dito, thesis statement tayo dito. My favorite, outline to. My favorite character in the Bible is Paul because he did not only have one of the most supernatural conversion experiences, but he also wrote most of the New Testament. Napansin niyo dito, ano yung tatlong reason niya? Meron siyang conversion, tapos may explanation na tungkol sa conversion. Ano yung mga sinulat niya, at ano yung mga churches na kanya na-implant. Okay? Another example. Okay. Magulo na. Next. Ito natin. Ito naman, ang style nito ay
storyboard outline. Ayan yung traditional. Ito naman yung storyboard outline. Buksan natin ang link. Storyboard outline. Actually, napapansin niyo, parang ganun rin to. Yung style na to, storyboard outline. Main topic or yung thesis statement niyo, may subpoint, may evidence. Imagine niyo yung main topic or thesis statement, yung si Paul, siya yung parang, ano bang sabi natin, parang extraordinary na Bible character because of ito yung mga subpoint, yung 3 reasons. Pero dito, then ito yung storyboard style, marami siyang subpoint, tapos may mga evidence. Hindi nyo gagawin to, pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano. Alright, next natin, ayan. Ito na, plan for writing success. Paano kayo magiging successful sa pagsulat ng inyong research paper? Alright. Anong gagawin natin? Okay, intro to essay components. Meron tayong outlining, topic sentences, introduction. Okay? Isa-isayin natin. Present ko na lang sa inyo to, guys. Okay. Don't worry. Amen. Amen. Nagpapabahas kay si Ronald eh. Okay. Ang essay ay may components. Ang components ng essay ay meron tayong tinatawag na 3 parts. Ano ba? F5, F4. F5. Balik tayo dito. Ayan. Ang components ng essay natin, may introduction. Okay? Sa introduction, nandun nakalagay ang nandun ang topic. Okay? Nandun ang thesis statement. Sa body paragraphs, nandyan na yung tinatawag natin mga reasons, hanggang sa nandyan na yung conclusion. So, yan yung parts ng essay. May introduction, may body, may conclusion. Usually, sa body talaga, mahaba yan. Kaya nakita nyo kanina, hanggang 8, di ba? Yun yung part ng essay na I-explain mo. mahaba. Alright? Usually, yung first paragraph, yun yung tinatawag natin introduction lang talaga. Okay? So, and ang technique talaga, alam niyo ba kung bakit kayo nagbabago ng paragraph? Ang isang reason talaga kung bakit kayo nag-next paragraph, hindi lang dahil gusto ko next paragraph na. Kaya tayo nag-change ng paragraph, mamaya maintindihan ito. Dahil iba na yung dinidiscuss nyo. Okay, naintindihan? Ibang subpoint na yun. Hindi ka pwedeng introduction pa lang, o may subpoint, tapos next paragraph mo, first subpoint, tapos, i-explain mo na rin yung sunod mo, hindi pwede. Kailangan maggagawa ka ng panibagong paragraph. Kailangan sa isang paragraph, meron kang isang topic na pinag-uusapan, may subpoint, may explanation ka doon. Bago ka magpo-proceed sa third paragraph. Okay, mamaya, bibigyan ko kayo ng isang konkretong example. Okay. Ayan, dito ulit tayo. Exit muna natin ulit. Alright. Traditional outline ulit. Okay. Alam ko ito na yung may laman. Traditional outline. Alright. Hopefully ito. Wala pa. Okay. Escape. Alt tab. Alt tab, tab, tab. Hindi siya nag-escape. Ano mag-tab? Ano pa rin? Sige na, mamaya. Okay, introductory paragraphs. Okay. Guys, ito, mahalaga na to ha. Okay. Di ba gagawa na kayo ng sa research paper? Meron kayong dapat tandaan, topic sentence. Okay? Ang thesis statement natin, nakalagay siya sa last sentence Part ng ng first paragraph. Remember? Nakakasunod? Yeah. Pero kaya ang simula mo dapat ay topic sentence. Yan yung hook. Di ba ang pag namimingwit tayo ng isda, bakit kumakapit ang isda? Dahil merong Kalawit. Hook. may hook, Wait, wait. may bait. Yan ang kailangan yung pag-isipan. Meron ka dapat na bait. Sa simula, catchy. Okay, now, so sa introduction paragraph,
may topic sentence, yan yung hook. May background information. Yung thesis, yan yung thesis statement ninyo. At yung transition sentence, hindi naman laging necessary. Pero yan yung laman ng first paragraph. Alright? Sige, basta, una, may topic sentence, may background doon, tapos nandun yung thesis statement. Okay, example natin dito. Okay, ang first ng essay, ano ba ang dapat na makita natin sa topic sentence natin, yung pinakasimula? Yung hook, ito yung interesting sentence about the topic. Okay? Ang background information about the topic, pwede siyang facts, numbers, group opinions, history. So, ito na yung sinasabi ko na parang dun sa topic sentence ninyo, may mga statistics, okay? May mga surveys, may additional information, background information dun sa hook bago papasok si thesis statement. At yung sinasabi ko kanina, na ang thesis statement, yung 3 reasons, hindi siya laging nag-start sa because. Pwede rin siyang 3 steps in a process, 3 types of something, 3 parts of something, or 3 examples of something. Nag-stick lang tayo, gusto ko lagi yung may because para meron kayong one idea na sinusunod. Amen. Kasi yung ito kasi, more on ano na yan, mga advanced na kasi yung gumagawa doon. Alright? Nakakasunod tayo. Amen. Question. Okay. Praise God. Okay. Ito, balik tayo dito. Example ng hook. Surprising fact or statistic. Okay? Ito yung example. Balik tayo dito, what is the best exercise? Yung example. Diba, the best exercise is walking because yun yung thesis statement. Pero dito, yung topic sentence, nag-start siya according to the World Health Organization. Ikaw kung mabasa mo yan, WHO question. WHO, ano maisip mo agad? Bata. Health. Tagutoman. Ha? Health. Tagutom. Taguto? Bata? Pero ang ibig ko May sabihin, ano siya, may dating siya. may dating dahil Galing siya sa International. Kilala talaga. yes, exactly. Branded. Ito Branded. yung sinasabi ko na hook mo agad. Halimbawa kung ako magbabasa, sinimulan mo agad according to the WHO, word mo yan to international organization. Totoo talaga ng sabi. Ibig sabihin, legit talaga yung sinusulat mo, totoo yun. Tama? Amen. Magigets nyo? One in four adults do not get enough exercise. So dito pa lang, ito na yung hook. Paano ko, ay, wow, totoo pala to. Maku-curious ako, tapos babasahin ko ng babasahin hanggang makita ko na yung thesis statement ko. Nagigets natin? So yung topic sentence may hook. Okay. Pwede rin does exercise only improve health if it's difficult? Pwede may tanong. Pwede rin may wise quote. Reading is to the mind and what exercise is to the body according to Joseph Addison. O bakit siya magiging effective na hook? Nabasa niyo ba ito? Is to the mind. Ito. Reading is to the mind. Bakit siya wise quote? What exercise is to the body according to Joseph Addison? Taling haba. Why? Interesting. Kasi, Sa pag-iisip ka eh. Bibigyan ka niya ng Interesting topic. interesting. And aside from that, nag-quote ka ng ano eh. Ng Pangalan. tao, according to Joseph Edison. Ah, So, wise it's a wise quote. Okay? So, yung topic sentence mo, pwedeng surprising fact, statistic, may interesting question, may wise quote, pero mamimili lang kayo dyan kung ano yung gusto nyo gamitin. Alright? Don't worry, magpapakita ako dito ng example. Okay? Pwede rin naman contradiction. Maganda to, contradiction. People think strenuous exercise is better for them than easy exercise. Para nagbibigay ka agad ng dalawang contradicting Debate. debate para yung tao mapag-iisip. Alright, nag-gets natin. Sino kaya mananalo sa Then, tinatawag dulo? natin hook yung topic sentence mo. Sino Alright, kaya mananalo next. sa dulo? Okay, ito. Ako puti. The hook examples. Vegetables have vitamins that cannot be found At ang in other nanalo. foods. Wow. Di ba Wow! ito? Parang, uy, ano meron dito? Yan yung hook mo. So, makukulish yung tao. For example, ang topic mo about vegetables. Tapos nagsimula ka kagad sa ganyang statement.
Di ba? Alex, pakibasa yung number 2. Driving license. Driving license gives a person independence. Okay. So, di ba parang nakaka-curious din, ano? May kalayaan, consisterize yung 3. The human brain controls everything we do and see. Di ba? Parang ano siya? Nakaka-curious. Kuya Ronald, yung next. The character Romeo. Romeo is one of Shakespeare's most famous characters. Yan. So, yan yung mga example ng mga hook. Example lang to ng mga hook sa mga topic na yan. Alright? Okay, now, ang topic sentence natin napag-aralan na natin yung thesis statement parang ganito, inuna natin yung thesis statement na sa uli. Yung hook nasa una. Yung topic sentence dapat hook. Pagkatapos mo ng hook, meron kang background information about that topic. Okay? Now, babalikan Amen. natin yung example kanina. Amen. A vigorous 30-minute walk raises your heart rate and burns over 100 calories. Idudugtong mo na lang yan yung kanina example, yung according to the World Health Organizations, diba, 1 of 4 adults are obese. Tapos Obese. ngayon, may background information ka na. Dadagdagan mo pa yun. Nagigets nyo, guys? Yeah. O, yan. Tapos, ayan pa yung mga example. Yan. Pwede ka magbigay ng definition. Pwede mag-positive or negative opinions, opposite opinions, history, trends, or Ang labo. recent changes. Background information about dun sa topic na iyong ibinigay. Dun sa book. Question. Okay, mamaya, ano niya, maiintindihan niya. Don't worry, eto na. Next natin. Eto na. Now, ito yung realidad. Okay. Ang essay prompt, ito yung parang essay prompt, ito yung question, di ba? Parang thesis statement. Yung nakadilaw dyan, guys, nakikita nyo? Thesis statement. Yan ang Thesis. thesis statement. Yan yung una kong pinagawa. Ito ay ang first paragraph ng isang research paper. Okay? Sa first paragraph, ang dapat natin makita, nariyan yung topic sentence na hook, background information about your topic, and number 3, your thesis statement. Okay, yung blue, uulitin ko yung blue, yan yung topic. Yan yung hook. Yung red, yan yung background. Magtanong na kayo bago tayo mag-move. Ganyan dapat ang paggawa ng introduction. Introductory. Muna tayo. Paragraph. Ulitin ko Mas mahaba. Pwede naman. background. Yes. Basta naman tayo muna yun. Kasi background yun eh. Oh, Pwede sige. mahaba. Hindi siya pwedeng 2 paragraph, dapat 1 paragraph pa siya. Oo, one paragraph lang. Para mahaba. Introduction. Okay. Ulitin ko Di ba gagawa ka ng research paper? Siyempre, meron ka ng title. Ito, isang paragraph na ito, Pastor. Yan ang simula na Isang paragraph. isang paragraph mo. Sa introduction lang to Ang dinidiscuss lang natin muna kung ano yung laman ng First introduction, yung first paragraph. Question. Basta pwede ma-start, for example, introductory paragraph. Pwede yung mag-alba ang paragraph is, Did you know that survey finds that in 1 in 6 of adults, Yes, o nga. pwedeng in question, Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung hook, pwede siyang question, pwedeng wise quotation, pwede agad information. Tapos, yung sinabi mo na yun yung hook mo, meron kang background information doon para mas madagdagan pa. pero hindi yun galing sa akin, parang kinote ko lang yun Yes. sa resources. Oo, pwede yan. Pastor, Okay, question. pwede multiple hook yung Multiple hook. yung mahaba yung Pwede naman. There are many great characters in the Bible, however. Tapos meron ka pang isa na. And in the New Testament, it's also Polish, Basta catchy.
Parang magiging double sentence. Pwede, ano idadagdag mo sa kanya? Yung ano. Pero pang isang ano. Kumbaga isang line lang yung ano dyan eh. Yung hook eh. Pwede ba dalawang line yung Pwede naman. Kung sumpang dagdagan. Pero ang susi talaga, yung first sentence mo dapat maano na agad sila. Okay? Nagigets ninyo? Tandaan ha, sa introduction ng inyong research paper, ang unang dapat makita yung topic sentence o yung hook. Okay? Yung topic sentence, yun yung tinatawag na hook. Na ibig sabihin, ang topic sentence mo, dapat mag-serve siya as hook para sa simula pa lang ng pagbabasa ng reader, na-catch mo na agad sila. Simula pa lang. Tapos, pagkatapos ng topic sentence, meron ka ng background information regarding doon sa topic mo. At yung pangatlong makikita ay yung thesis statement. Basta parang standard talaga eh. Pwede ito talaga yung Standard, simula ng that's bawat right. ano eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay. Yan yung standard na sunod-sunod na dapat makita. Hook or topic sentence serves as hook, background information, and the thesis statement. Hindi pwedeng magbaliktad. Halimbawa, yung thesis statement mo, yan agad sisimulan mo, mali na agad yun. Tandaan, ang last sentence sa first paragraph mo ng introduction mo ay thesis statement. O, ulitin natin. Alex, Background. ano yung ano? Ano yung una? Hook, pastor. Hook? Topic sentence. Okay. Then pin, ano yung pangalawa? Background info. And third man? Thesis statement. Thesis statement. Yun yung tamang arrangement ng introduction ng research paper. Introduction para yung thesis statement. Background. Yan ang introduction. Okay? Pastor, last na. Okay na yan eh. Medyo Ano naman yung transition? Okay. Doon tayo pupunta. Kasi gusto ko mang dahan-dahanin para maintindihan ng mabuti. Na-curious ako. Meron na tayo first paragraph. First paragraph na to. First paragraph na tayo. Okay? Punta tayo sa Introduction ko. Ang gawin nito mamaya. Alright? Question? Okay. May idadagdag ako dito. Ayan na. May dadagdag ako sa introduction, pero hindi naman talaga siya Necessary. laging necessary. Ano yun? Optional. Yung transition. Transition. Ito another example. Ibang topic na to ha. Ano ba paragraph to na to. Hindi. Ibang topic, ibang example. Okay. Ang topic naman dito, example lang, ang topic dito ay about short story or yung literary devices. Many literary devices are used in the composition of a short story. So yun yung hook niya dito. Mga literary devices, syempre, ang hook niya, magtatanong ako, ano-ano ba yung mga literary devices? So may mga background information yung nasa red. Pagkatapos niyan, yung number 3, Kuya Ronald, ano yung dilaw? Ano yan? Anong part yan? Thesis statement. Very good. Diba? Naintindihan mo na nga. Mission statement. Mission statement. So, yan yung thesis statement. Now, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Basahin mo nga yung thesis statement, Ate Mai. Three literary devices are evident in the short story, The Lesson by Tony K. Tambara. Point of view, tone, and style, and characterization. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na yung thesis statement niya dito, hindi lagi hindi sa pinakauli. Di ba ang itinuro ko sa inyo, lagi ang may tatlo kayong reasons, you always start with because. Ito naman yung parts, types, pwede rin. Hindi ko lang muna tinuro sa inyo nung the last time, kasi gusto ko kayong mag-focus muna doon. Pero in the event, sa mga susunod, gagawa kayo ng thesis statement, pwede rin yung the literary devices are evident in the short story. Ano-ano yung mga literary devices na makikita natin sa The Lesson by Tony, Point of View, di ba tatlo pa rin siya? Nagets nyo? Hindi siya nag-start sa because types of, na sa second paragraph, sa body, i-explain nyo pa rin yung mga pinoint out niya. Ano yung una i-explain niya? Yung the lesson.
At mamaya, yan ang i-discuss ko sa inyo. Kaya sabi sa inyo, napakahalaga ng fourth week. Kasi dito, pag nakuha mo itong fourth week na to, mabubuo mo na agad yung research paper. Introduction. Okay. Now, ano naman yung violet? Transitions. Idea, yes. That is the transition. Now, ang transition, these elements combined convey a clear and specific message to the reader. Ang transition, ito naman yung nagbibigay Diin. ng pag-opening dun sa susunod na mapag-uusapan. Preparation. Ano ba itong mga ito na yan? Sabi, these elements combine, convey a clear specific messages to the reader. Ayun yung Pero, topic mo. lahat ng mga information na nasa yellow niyan, i-reveal mo pa sa second paragraph, third paragraph, and sa fourth paragraph. So, isig sa kanila tatlo. Yes. Third. That's right. Nagigets? Direct, may question? Mamaya, sige. Next. Para mas- hindi mo siya pwedeng yung ka-violet na yun, yung transition na yun, hindi mo siya pwedeng ipasok sa next one. Hindi, kaya nga transition. Preparation yun ng... Preparation. O, para i-link mo nga yun dun. Kada paragraph, Pastor, mayroon talagang move. Okay, good question. Okay, good question. Lahat ba ng paragraph may hook, may ganyan sa research paper? Introductory lang. Usually, ang hook nasa Introduction. introduction na. Pero, meron ka pa rin ilalagay doon. Mamaya, explain ko yung body. Sa body, ang ina-explain na natin, yung mga topic yung tatlong reasons mo. Ito, di ba sa tatlo na to? Pero- paragraph na. Oo. Pero, pwede ka pa rin gumawa ng topic sentence na parang interesting pa rin. Sa Pwede second pa rin. paragraph. Oo. Pero, iba na ang ano nun ha. Iba na listen. yung Sa second paragraph, wala ng thesis statement ko na. Yeah. Iba na ang format nun. Ang format natin mamaya sa body, ito yung meal. Mamaya pag-usapan natin kung ano yun. masarap. Masarap. Okay, next. Okay, dito. Ayan na. Same example. Lipat na natin para mabilis. Nilipat yung transition. Masakit sa ulo yun ha. Alin? Optional na siya. Optional yun Oo, hindi ko na. Kaya nga nilipat ko na. Gusto nyo ba? Wag, pastor. Nagbibigay nga kasi ako sa inyo ng isang format. Nakita nyo dito, pinagpalit niya yung thesis statement ka. Thesis statement ka transition. Pero, Hindi mo kasi yung nasa namin eh, yung thesis statement dapat nasa last paragraph. kaya nga, ito, another example. Kaya nga hindi ko gaano, kasi sa totoo lang naman, marami pang ibang way. Pero gusto ko lang muna, binibigyan ko kayo ng isang simple, meron kayong guide. Nasusunod na. Okay, kaya, Mas maganda ako. oo. Kaya Yes? question ko kanina kung pwede ba ipasok na lang yung paragraph na Okay, makinig. Okay? Topic sentence. Ulitin ko. Ang topic sentence, yan yung hook. Okay? Ang topic sentence mo sa first sentence ng first paragraph, anong sabi dito? Summarizes the main idea of a paragraph. Okay? Nasa first sentence, tells the reader the most important thing to understand. Okay? Dapat catchy, pero hindi mo siya dapat i-reveal kung ano yung topic mo nang directly. May mga way. O, mamaya, magbibigay ako ng example. Kaya siya magiging catchy. Hindi mo agad i-reveal yung topic mo na direct to the point yung gusto mo sabihin. Okay. Magbibigay tayo ng example. O, ito. Developing your topic sentence. O. Topic sentence ulit tayo. Hinihimay kasi natin. Topic sentence, ito yung first sentence ng introduction mo. Ito yung tinatawag nating hook. Okay. The topic sentence contains the central idea around which a paragraph is developed. A good one has the following 6 characteristics. Merong 6 na katangian ang topic sentence na effective. Number 1, Alex, isa-isa. It introduces the topic of a paragraph without announcing it. Okay. Without announcing it. Okay, hindi mo sinasabi agad.
Na, oo. Di ba nakita nyo, yung kay Paul, hindi naman siya agad ni-reveal agad eh. May mga simula eh. About the Bible characters, di ba? Delphine, number 2. It hooks the reader. Okay. Direct number 3. It plants questions in the reader's mind. Okay. Yan. Kaya nga yung tanong kanina ni Janice, pwede ba question? Yes. Kaya nga dapat may tanong. Magbibigyan ng tanong. Number 4. It uses thought-provoking words. Ayun, thought-provoking words. Yung mapoprovoke ang tao na Magbasa. mag-isip. Alam niyo ba, ang isang tao, sino dito nanood ng ng mga movie, tapos naaasar ka sa pinapanood mo? Naasar ka sa bida, naasar ka sa kontrabida, Affected. Okay, pabalik yung kwento. naasar ka? Hindi siya, Pastor. Kailan niya? Di ba? Nakapaisip. Nagkakalit tayo? Nabuhay yung kontrabida. Ang tagal dumating. 100 na beses. At si Tango, si Ricardo, Dalisay. Pero sino dito? Sa mga teenager, wala akong maisip na example. Sorry, yan. Yung magkikita na sana, tapos excited, yan, love team. Magkikita na sana sila, tapos bigla, Nabangga. nabangga, tapos kala ng lalaki, hindi siya mahal, kaya hindi dumating yung babae. Oo. Pero nakidnap pala. Tapos anong reaction mo? Mainis. Mainis. Effective ang death. Uso sa GMA yan, Pastor. Nakaka-provoke. Dapat ganon ang style ng inyong research paper na yung magbabasa pa. Abangan, biglang abangan. Totoo ba to? Totoo ba tumahi? Nabibitin. Parang maano sila, mapoprovoke sila mag-isip at mag-react. Kapag napareact mo ang mga manonood, effective ang director. Pag napareact mo ang mga nagbabasa, effective. Dito nga lang, magsalita lang ako for example ng isang bagay na parang mag-o-oppose sa inyo, sa paniniwala nyo, di ba lahat magre-react? Grabe si Pastor. Pero maaaring gamitin lang yon para kunin ang attention niyo. Okay? Thought-provoking. Okay. Next, Ate Mai, ano yung number 5? It is usually the first sentence, however, it can occur anywhere in the paragraph or it can be Okay. inside. Pero hindi natin susundin na yun. Kasi gusto ko nga uniform. Pwede naman talaga. Pero gusto ko ang topic sentence yun nasa first sentence ng inyong introduction. Number 6 is Sir Janice. It provides a transition from the previous paragraph. Ayan. Ayan. So, not all topic sentences will contain every single characteristic a writer should strive for a deal. Ito yung sinasabi ko sa inyo na examples. Meron tayong gagawing activity dito, ha? Ang topic sentence, sabi natin, hindi siya agad dapat nagre-reveal or nag-a-announce ng topic. Ano yung example dyan, Sister Rice? Ano yung topic? Original people waste time. Yan. Parang, direct to the point, people waste time. Pag nirevise mo, Kuya Ronald, pakibasa. Some pass time moving from one complete task to another, never spending enough time on what is truly important. That is a topic sentence. Hindi siya yung parang literal mo agad na, parang indirect, for example na, David is a mighty man of God. Direct na. So, nakita niyo yung introduction kanina kay Paul? Di ba hindi agad siya ini-reveal? Hindi mo agad ina-announce. Okay, number 2 example. Okay. Alex, number 2, original. Everyone should be a missionary. Okay. Revision, Delphine. The call to reach the world has been given to every Christian, but this call may be carried out in different ways. Dito ba, mapapaisip ka ba na ang topic mo ay about missionary? Hindi. Hindi mo agad ina-announce. That's effective. Okay? Nagigets nyo? Everyone should be a missionary. Masyadong direct to the point. Alright? Okay, direct, pakibasa yung original. Christianity is the true religion. Okay. Mag, yung revision. Although there are many different religions in the world, Christianity is the religion with the most physical evidence to prove its validity. Alright. Okay, and Mai? Preaching is biblical. Preaching is an art that is developed through time and diligence. Nagigets nyo? Hindi siya yung rekta. Pero dito pa lang, pag sinabi mong preaching is the art that is developed through time and diligence, parang, ay, may time, diligence, may effort. Ibig sabihin, mahirap kasi ito. Pero hindi mo agad siya sinabi na rekta. Paligoy-ligoy. Pinaligoy-ligoy. Okay?
So, ganyan ang example natin na hindi mo ina-announce agad. Alright? Nagets ba natin? Okay. So, meron tayo dito Practice. Introduction pa lang yan, Pastor. introduction pa lang to. Okay, sandali. Maya. Right. Maya. Hindi ka magaling mag-bola. Ito. David Diripus. Diripus. Wala ang aking culture, guys. David Diripus. Kasama. Thank you, Pastor. Uy! Ang pa ko na. Alright guys, meron muna tayong practice. Amen. Ayun, practice. Practice. Sarap na ay. Thank you, Pastor. Open leg. Ayan na. Hindi mo alam kung sarap na. Okay. Labo. Kita niyo ba guys? Opo. Konti. Okay. So dito, ang gagawin natin, simple lang. Okay? So gagawa kayo ng isang topic, tag-isa na lang. Tag-isang grupo na lang. Isang topic. Okay? Tapos, i-revise nyo din siya. Tag-isa lang. Hindi na natin gagawin to para mabilis tayo. Alright? So, yes, activity na lang. Gawa kayo ng isang topic and gagawa nyo ng revision. Ito yung mga example natin. Okay? So, halimbawa, preaching is difficult, diba yan yung kanina. Then, pag nirevise, preaching is an art that is developed through time and diligence. Alright? Nagets ba? Okay. So, gawa tayo. Alright, pwede tayong isa lang ha. Actually, ano ito dapat eh? Tag-isa. Dalawa. Oo. Gawa kayo na, by group na, by group. By Lagay sa group. papel. Okay. Isip kayo ng topic, group 1, tapos group 2. Isip kayo ng topic na Ako diretso, susulat. tapos ang gagawin ninyo, i-revise. Ayan yung mga example natin. Lagay na lang sa papel. Lagay niyo ang week 4 activity. Lagay niyo yung mga names. Anong topic natin? O, sakto, apat kayo. Apat dito, apat dyan. Yung ano lang, fluent lang sa yung ano lang sa lahat, easy to ano kailangan natin yeah. Any topic na relevant siguro, kahit sa church, ano bang masabi nyo? Ano ba, pwede halimbawa problem sa church, katulad halimbawa ng NLT. Division. I-revise, pag ni-revise nyo, hindi doon, dapat, tandaan lang, dapat magkaroon ng hook, Mabilis lang. Ang origin. Lagay mo ano dyan. may plans, ano ibig sabihin ng plans? Evangelism is the art of... Magtatanong sa mga readers, at may thought-provoking words.
Yung original. Dapat ano tayo yung sa original natin. Hindi natin nagpapalibig yung evangelism. Yung original, nandun na agad. Oo. Revision and Yung graduation. revision, yung paliwig-liwig. Okay. So yung original natin, Topic sentence nyo, dapat merong book. Nagbibigay ng thought-provoking sa isip na, pag nirevise na, yun yung dapat makita. Tapos yung susunod, Revision. Nagbibigay ng tanong. so revise na lang tayo. That's why the evidence is very important to administer. Evangelism. Tapos lalagay mo To sa catch. To catch. Three. So we- Sa revision we- natin. sa revision, solution. Evangelism is one of the powerful tools used by church leader to protest again To catch. for the expansion in Ano. church expansion Suot natin. and reaching out Come to on. help the people in the world Come on. try to develop churches which means pwede nyo papabahin Ano yung una? Alam ko rin. Kotse sa ridaya ko na. Alam ko rin. Naglolo. Mabikit pa. Ano yung sila? ang sinabi Pwede ba nakalimutan yun? Kaya nga pinapalagay. Preaching speaking. Okay, bibigyan ko kayo ng tip. Ba't di nyo gamitin na yung inyong Topic. from thesis statement, ano yung topic nyo? Doon na kayo kumuha. Makagawa na kayo ng ano ninyo, ng topic Advantage sentence to to. doon. Document yun. Kung gusto nyo lang naman. Okay na to. sige papabahin mo na papabahin mo na Ano yung sinabi? evangelism Evangelism play a crucial role in sharing the message. in church. Hindi. Parang Sa revise topic, na. sa original. Original na tayo. Yung original natin. Start administrative. Sa revision. Kung papaligay-ligay. Oo, lalagyan mo ba? Sige. Hindi sinabi ni Kuya. It's very crucial. Play a crucial role in sharing the message. Share the message. And also, a way on how Save people. to catch unbelievers. Sige, tama na. Mamaya. Pero kahit sila ganyan. Bukas na. Okay na siguro. Pinagsabi ka. Okay na. Sa topic ninyo. Ano sa detail? Gusto kayo? Isang topic lang, Pastor. Diba? Isa lang ginagawa ko. Papasa nyo sa akin yan ha. Group ano yan? Lagyan mo pangalan. Pangalan natin. Pangalan natin. Meron na. Lagyan nyo, group Paano 2, natin? week 4 activity. Kasi week 4 to para may grade kayo. So, doctorate yung sulat ko, Pastor. Siya lang. Doctorate ng ako. Pero ako tama. Pastor eh. Sumakot si Pastor. Sugar rush to. So, hindi na ulit yung kape, no? Hindi niya ako minum ng kape. Okay, i-review nyo. Dapat yung topic sentence ninyo, di ba yung original, simple. Pero yung topic sentence, yung revision, nagiging ano na siya dapat, nagiging hook. Tapos, nagpa-plant ng question sa mga reader at thought-provoking na rin siya. So, make sure na ganun dapat. Okay? Review. Sige, review. Hindi. Pangalawa. Okay naman, para may time pa naman eh. Para Dagdagan ba hindi natin? Hindi nyo pa dagdagan. Tingnan nyo to. Example. Preaching, yan yung topic. Is an art. Wow. Hook na agad. Parang wow, ano pala to? Tapos, nade-develop through time and diligence. Parang nagbibigay siya ng ano. Alright? In the Old Testament, evangelism. Background. Yung ano nga yun? Eh, kasama na nga. Muna, ikot mo ako. Diba? Hindi. Kailangan ko dito.
Hindi mo Medicine is also used by Apostle Paul. alam ko na. Ilagyan mo ng tao na ama. It involves, Isa lang. sino pa isang balance ka? Ilagyan mo ano. This involves one-on-one conversation. Yun, nadali yun. Yun yun, para ayaw pa sa Ibang isa hard. Hard kasi. Ayun, kaya kailangan. It's rooted. Ayan. Ito is rooted. Sa revision, don't forget huwag pa rin mawawala yung topic. Halimbawa, preaching is difficult. So, sa revision, nandun pa rin yung word na preaching. Kasi yun yung topic eh. Kung evangelism, tama yung ginawa nyo yung simula. Nandiyan yung topic. Mas ano yun lang yung Catchy pa, much catchy yung pa. buko. Mas ano lang. Lagyan pa natin ng konting ganun, no? Talim. Oo. Ayun yun, evangelism is ako. Kasi evangelism is the hook. When you can hook. Ano yun? It is rooted. Evangelism is rooted in love and compassion. Yun, yun. Ayun. Rooted in Iba love naman yun. and compassion. And by? May by ba? Rooted in love and compassion. And compassion. Dito pa. Pwede ba This ito? involves evangelism. Good choices. One-on-one conversation. Oh, about faith. Compassion for others. It can be powerful way to share the gospel. And the Involves words. one-on-one conversation. About faith. And can be Ang haba ng sentence na to. a powerful way. Powerful way to share the gospel. Yeah, hindi mo na ganyan yung good. Di good ka, mahal lang ka. May wala ko sa kanya. Galit mo na yan. Basta may ganun. Third way verse is very important. Involves lang yan. Because In-involves one. tapos suspend mo yun because there are the next. Pwede natin. Pangit na sulat. Para, kasi parang leaders ng ministry. Tapos, we are now living in technology era. And God raised up. Oh, yun na lang. Huwag na po ano. Hindi na yan. Hindi, sige. Leaders ng ministry. And we are now living in the technology era. Dapat where third grade ka. Get this. Get this. And God is raising us. Social media. God is raising up. And God is raising up. Kasi and God Wala nang dito dapat magbigay ng motivation. Oo, totoo lang. So, ang pangatlo, ito na more train is spiritual education. Hindi sa sarili sa third grade. Yun yung nasa because we are trained. Ah.
na. Yun na yung topic for the whole. Hindi, ano pa lang yun? PCC statement, yun yung nasa last. Nakita mo yung kanina yung dilaw? Yun yung last mo. Yun yung makikita sa last. Last introduction. So yung tatlo, yun na yung Reason. pastors. Oh, Technology. yun yung i-discuss mo. Kasi Pero yung yung tatlong paragraph. Oh, yung PCC statement, yan yung ano mo, makikita sa Tapos yung Paragraph 4. yung segment yung una, yun ako kuha ba? Yung site na yun, ano, kahit ibang site na. Di ba yung Site pa rin na yun. may pula? Oh, may dilaw. Maganda yung site na yun. Ito yung dilaw. Yung dilaw. Oo, tapos yung ginagawa niya yan, bukod tayo gagawa ko, sabi sentence sa kababaw ng tomato, bago yan. May mga paunang ano. So ito yung hook. Hindi, yun yung thesis statement mo. Thesis statement yan. Pero from there, pwede ka magsimula na ano, about victory outreach raising after third generation. And they are called as the third weekers. So, pero, mag-isip ka ng topic sentence na catch about the third week. Sa dokumento. Pwede gawin mo dyan, ano? Ano ba yung statistic about the third week na sila? Ano nga sila? More on Lutheran. Nateki na sila. Okay, question. Tapos na? Basta may suggestion ba? Pwede bang alam ko time limits, like aside from our schedule, kung pwede bang magkaroon ng Jay, group study on how to make our buwan na. research. Yung ano, time na. Para, kasi, para ano din, magtulungan din natin Ayun, tapos sabat ko pa yun. Actually, yan yung mamaya. Kaya binibili siya. Kaya nga ito dapat ito individual eh. Pag may time tayo hanggang Saturday, bibigyan kayo ng time. So, ayan pa na natin. Okay, tapos na kayo? Let me have your back. Wala na yung orbit. Kung saan mo, hindi po mo yung binigay natin. Pero, meron mas or hindi masyado. Hindi na masyadong copy sa madalas lang. Okay. May, pakibasa nyo sa inyo. Okay. Yung original muna. Original. Uy, ang original? Okay. Original. Homosexuality is becoming rampant. Original. Original. Homosexuality is becoming rampant. Rampant. Revision. Yung revision. Did you know that recent survey finds that young people today identify themselves LGBTQ? Alright, last. Okay. Did you know that there's a certain by they identify themselves as LGBT? What is the meaning of LGBTQ? Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Plus? Lesbian, Okay. Ayun. Ayun. lesbian, Gay, Gay. bisexual, Gay. transgender, Yung B, ano yung B, bakla? Yung T, tomboy. Tomboy. Transgender. LGBTQ. Transgender yung Wala nagpapalit. na Q. Ano yung plus? Kasi, hindi pa kasi yung napalitan na. Iba yung ganun na. Pwede naman Iba pa tong ano. Transgender na. pwede naman tong ginawa nila Denise. Pwede to sa ano eh, parang follow up dun sa hook mo. Kasi dito ang format natin, nawala yung
Nawala yung topic ninyo na Homosexual. homosexuality. Wala Tingnan nyo, natin yung LGBTQ Ha? Yung LGBTQ na. ito, tingnan nyo yung original dito. Tingin kayo sa screen. Preaching is difficult. Nung ni-revise, hindi, ito yung dapat Nandun pa rin yung nandiyan pa rin yung word. As homosexuality pala. Yes. As homosexuality. Look at this. Guys, tingnan nyo itong nasa 4 na column. Mab, nababasa mo, ano yung una? Topic. Topic, hook, Drone. dance. Oh, sige lang mo. Topic, hook, plants. Okay. Yung plants, hindi yung halaman. Ibig sabihin, Kailangan balik mo muna yung glasses mo. nagpa-plants ng something sa mga reader. Tapos thought-provoking. Sakit pa eh. So, yan yung laman. Yung topic, ito pa rin, preaching is the art that is developed through time and diligence. Kailangan Pero, kung ganitong style mo ng topic, sentence mo, pwede ka rin naman magsimula. Pero dito nga, kasi nga, nagbigay tayo ng yung original eh. I-revise mo yung original eh. dapat kung Ibabasa mo dito. LGBTQ na lang yung una. Oo. Halimbawa, LGBTQ is becoming that. Ayan. Pwede ka magsimula ng other. For example, homosexuality is becoming rampant. Homosexuality nowadays. Ano ba nangyari sa homosexuality? It has evolved. Already evolved. Homosexuality nowadays Evolving. is a very, what kind United of us. hot topic and issue in our society. Whereas the young people identify themselves as LGBTQ. Very Cute. Okay? Yung kila Alex naman, masyado namang parang Ang haba ako, nag-explain nagtatanong ka pa na. sila eh. Babasahin mo yung sa inyo. Wala yung... Ano, basta. Evangelism, topic, evangelism is the heart of ministry. Original. The revision namin. Evangelism plays crucial role to share the message of God. Also a way on how to catch unbelievers. It is rooted in love and compassion for others. It involves one-on-one conversation about faith, can be powerful way to share the gospel. Okay. Yung topic sentence mo, medyo umaba naman ng sobra. Oo. Pero okay naman na to. Yung evangelism, nandun yung topic mo. Plays the crucial role. Dun pa lang, parang hook na yun. Wow. Crucial to, parang Crucial. To share the message of God. Maganda yan. Also, a way on how to catch unbelievers. Pwede naman. Kahit hanggang dun lang naman, pwede na. Yung it involved, ano na yun, ini-explain mo na masyado. So, ang susunod mo dapat pag ganito, background information. Alright? Old Testament. Oh, pero hindi ito Baka pinapalagay Old sa atin. Testament. Dito. Okay, so- Background mo eh. Meron tayong question, guys. Alam mo, pasok. Okay. Dito na tayo ngayon sa directive natin. Alright? Function F5 ulit tayo. Okay. Ito na tayo. I think dito na tayo sa body. Tapos na tayo. Yung topic sentence. Okay. May drone ako dito. Ayan. Bro, ito yung sinasabi ko sa'yo kanina. Yung ginawa kong assignment, ito yun yung dilaw. Dito mo siya ilalagay. Tapos yung blue, yan yung ginawa nyo ngayon. Dapat meron kang topic sentence. O yung topic sentence mo na dapat nandun yung topic, hook, nagpa-plant ng something, question sa reader mo, and nagpo-provoke sa kanilang mind. Tapos, may background information, tapos thesis statement. Yan ang introduction. Alright? Yes, natapos din ang introduction. Okay, introduction pa lang. Kumpleto na tayo guys sa introduction. Come on. Alright? Papa ka lang mga sabi. Ano to? Galaw. 4. Parang in-advance ko pala ito, no? Okay lang yun. Ano ba to? Group 4. Okay, sige. Ang next pala natin ay 5. Sa 5 na pala yun. Week 5 na, Pastor. Oo. Amen. Week 4 na tayo, tapos na yung week 4! Ayun na tayo. Week 5 tayo. Hindi, week 4 to. Kasi week 4 lang to. Ayun, no? Umaga na yun. Yes.
Hindi, bibigyan ko kasi. Basta may mamatik ako. Bibigyan ko. Kailangan ko ma-discuss to. Kaya gusto ko kasi kayo bibigyan. Pastor, pwede mo ba i-send sa amin yung mga Ayun, hindi mo ba? PowerPoint? I will Yes, po, nasa ano to? Sa ban. Okay guys, tapos na po magturo si Pastor Introduction of thesis statement. at ang oras po natin ay 7:45 PM. Masyado pong bumilis ang topic. Anong topic na? Okay, dito po sila ngayon sa... ito po sila. Si Pastor at si Maverick. So, ito ang Yes. Ito yung Nandito po sa ating kalikanan si creation of the organization. Ate Raz, The potential si Ate Janice at Ate... Ay, may silang. Ate, patapangalan nito ni Ate Mayi pala. At nandito po sa inyong likuran, hindi na po namin papakita si Kuya Alex, no? Si Brother Delpin at si Tatay PD. Tatay? Bakit? Bakit tatay? Ano ba? Parang statistics, ilan church na ba gumagamit ng parang gano'n? Oo. So para maging catchy siya ng ako. Oh, yun lang. Kahit kailan. Para ma-realize lang. May ano lang, bigyan mo lang. Mahalaga na pala ako ito. So kung kumakatulong sa mga article, Ayun ang akin, no? Go for God more. Kung may additional pa po, i-continue na lang po natin. Siguro po, medyo na po mahaba ang video. Wait for po, post ko na lang po ito sa aking social media account sa YouTube channel. Just subscribe. Meron na po ako ron 3,000 followers. magandang ano yun. Kailangan. Wala nga lang zero. Oo, yun. Pwede. Meron talaga magsasabi ka. Na maraming na say. Ayan, introduction na ng body. Kahit yung simula lang, tapos i-generate natin. Video lang to. Kasi wala siya eh. I-share ko na lang sa kanya. Alright, open view PowerPoint. Okay, week 5 tayo guys. Pero malinaw na introduction. Amen. Okay yung content. Yun ang mga Pwede nila. tayo. Okay, para dito tayo makamove on tayo. Ito na, body paragraphs. Ayan na, ang week 5. Slideshow tayo. Makinig naman ha. Week 5. Body paragraphs and works cited. Ngayon, tapos na tayo sa introduction. Ano uli dapat makita sa introduction, Lex? Topic sentence, background, background information, thesis statement, and also transition if necessary. At sa topic sentence, Sister Mai, ano yung dapat meron sa topic sentence? Simula? By who? Oh. Yung topic, pero hindi direct yung pag-announce. Dapat Catchy, Catchy, by who, thought-provoking, and it plants Question. question to Planting the minds ka. of the reader. Okay? Now, Amen. how do I know when to start a new paragraph? Okay. Teka, wala si sister. Paano ka magsisimula ng bagong paragraph? Oo. Minsan lang, hindi, introduction lang yun. Bagong paragraph na. Oo. Paano ka gagawa ng bagong paragraph? Yung iba, pag nahabaan na, next paragraph na ako, mahaba na eh. Pero talaga, ang paragraph talaga, that is division of ideas. Yun ang purpose sa paper. Kaya kung Amen. gumagawa ng panibagong paragraph para pag-iwa-iwalayin yung mga Amen. ideas para nagiging synchronized and organized. Parang ganun pa sa is, kung gagawa ka, Ang pa- minimum of 5 sentence or Actually, that's the minimum. Pero kung mahaba ang discussion mo sa paragraph mo, hanggang yung sinasabi mo tungkol pa rin dun sa topic na yun, Okay lang. mag-stick ka dun sa paragraph. Kaya mapapansin niyo, may mga binabasa tayo, kahit mga books. May mga books, bakit ang haba ng paragraph? May mga iba naman, parang ang iksi lang, tapos next paragraph na ulit. Kasi hindi yun sa pahabaan.
It depends on the idea. Hallelujah. Kaya tayo gumagawa ng paragraph to divide the ideas in a essay or in a article. Hallelujah. Okay? So, ganun lagi. Hindi pala yun. Okay. How do we know when to start a new paragraph? Okay? When you begin a new idea, okay, to contrast information or ideas, when your readers need a pause, when you are ending your introduction or starting your conclusion. Okay, dito na tayo. Kaya, ang body paragraph, okay, is a paragraph that comes between the introduction and conclusion. Ang 3 parts ng essay ninyo, Delphin, una, yung kabuuan ha, meron tayong, ano yung una? Introduction. Introduction. Ang sunod, body. Ano yung third? paragraph. Conclusion. Conclusion. Now, ang introduction, 1 paragraph. Ang conclusion, 1 paragraph. Ang body, pwedeng ma-divide yan sa maraming paragraph. Nagigets? So, kaya nga, sinabi dito, ang body, it is between the introduction and conclusion. For example, ito ang aking introduction. Konti lang. Pimentos. Ang body ko si iPad, mas malaki. Si conclusion ko si cellphone. Si Cimentos, nandito na si topic sentence. Background information, thesis statement ko. Now, dito ako ngayon kay iPad. Ito yung body ko na, ang body niya, nahatiin ko pa pwede sa 1, 2, 3, 4 na paragraph or 8, depende dun sa mga Ideas. information and ideas na gusto kong ilagay base dun sa aking thesis statement. At sa conclusion ko, medyo maiksi na lang yan, pero mabigat, kaya medyo malaki. Sa paragraph lang yung pasado madalas. Sa paragraph na rin to. Sa paragraph, pero ito, malaki yan. 1, 2, 3, 4. Ang paragraph, ginagamit natin para paghati-hatiin ang mga Ideas. ideas. Okay. So, yun na yung final natin na yung gagawin. Oh, yan. Ito. Tap. Pimentos, iPad. Pastor. Di ba? Galing. Nabuo na agad tayo. Ah, di ba? Ganun ka. Ah, di ba? Napipicture mo agad. Yung agad. Pastor. Galing. Oh, lagyan natin dito. Huwag kalimutan si header. Header. Yeah. Okay? Alex. Yung pinakauli, Pastor, di ba yan yung ano? Citing. Kung saan i-quote na natin yung ano. Ibang ano yun. Ang pinag-usapan Paragraph. natin, Yung malaki sa ano yun. Essay pa lang to. Big book essay. Hindi rin. Essay ng Yung tondo. sa unahan mo na lang ilagay. Okay. Oh, eto uli yan ha. Oh. Diba? Kaulit-ulitin natin ang sabi dito, an introduction. Ayan ha, an introduction. Of course, eto. Sundan nyo itong ano, ay hindi nyo nakikita yung sa akin lang pala. Dapat pala meron tayong laser dito, no? Mag-invest nga tayo ng laser, tsaka ano. Para, oo nga eh. Para tinuturo. Here magre-report kaya niya. Matayin na lang. O, ayan. Nakita nyo ito, hook. Sabi, ang introduction, may hook o topic sentence, may background information, tsaka thesis statement. Ayun. Bakit ko kailangan laging ulit-ulitin? Kasi gusto ko guys, may retention. Amen. Ayoko maraming theory, maraming ano, tapos hindi naintindihan. Para sa mga susunod ninyo na nagkakaroon tayo ng retention, okay, topic sentence, yun yung hook, background information, and thesis statement. Alright? Okay, next tayo. Next. Ito na. Ano ang function ng body ng paragraph? Nito si iPad. Gumagamit ko. Dito, ini-elaborate yung concept, organize ng ideas, okay? It bridges the gap in thoughts. Ang major task ng body, ito na. Ito also helps an author to give examples to support this claim given in the topic sentence of the body paragraph. Okay, mamaya, ito na yung sinasabi ko kanina. Yung kinain natin. Ano yung kinain natin kanina, Delphine? Ang tawag doon? Beef steak. Beef steak. Anong tawag doon? Meal. Meal. Ngayon, Dinner. tandaan natin yung acronym na meal. Kuya Ronald, M stands for? Maverick. Okay. Ate Rice, E. Evidence. Erin. Janice, A. Beef steak. And Mai, L. Key sentence.
Yan. What is Okay, that? listen. Steak. Beef steak. Ano yung meal? Beef steak ang nasa isip. Mamaya pag tinanong, anong meal nyo? Ay, yung meal. Beef steak. Beef steak. Oh. Kabisaduhin ka na. Mamaya, may recitation. Okay. Sobrang sarap kasi. Oh, Alex, ano yung M? Main idea. Beef steak. Ano yung M? Main idea. Next. E. Evidence, analysis, and leaking sentence. Okay. Now, dito, sa ating, para mas maintindihan natin, sa bawat paragraph, merong, di ba ito yung sabi ko, body of paragraph? Itong iPad, si body. Sa body, dapat may meal. Okay? Dito na papasok yung, okay, isa-isay na natin. Tapos na tayo dito kay Mentos. Si Mentos yung introduction na may hook or yung topic sentence, may background information, may thesis statement. Ngayon naman, dito na tayo sa body, may main idea. Ano yung main idea? Ang main idea na, ito na yung isa sa mga reason mo, siya na yung magiging topic mo. Okay? Okay. Kung babalikan natin si Paul Statement. kanina, ano yung isa sa reason kung bakit si Paul ang favorite Bible character Heroes. dahil? Radical. Heroes 14 books. Because of his, bukod doon, because of his conversion. Converse. So, ang magiging topic mo, dito na, Paul's conversion, for example, dito, Paul, okay, main idea. What is the paragraph all about? Halimbawa, ang main idea ko, first paragraph na, ang isa sa reason ko kung bakit si Paul ang aking favorite Bible character dahil sa kanyang conversion. So, ang main idea ko sa first paragraph ko, it's all about Paul's conversion. Main idea. Paul's conversion. Now, Paul's conversion happened on his way in Damascus. Evidence. Now, paano ako magbibigay ng evidence? In the book of Acts, chapter Quotation. doon nagpapasok yung assignment ko. Quotation. Quotation. Ay, Pwede ka na sakot. Yung evidence na yan, listen guys, ang evidence na yan, it will stand as your quotation na galing sa book, galing sa website, galing sa YouTube, galing sa article. Ito yun na yung mga activity na ginawa ninyo. Dito ninyo siya inilalagay. Pause for a while. Para mag-sink in. Ang evidence, ito na yung inyong proof. yeah. Papatibay. Pagpapatibay. Na ang proof ninyo, na kinuha nyo na sa, naalala nyo una yung ginawa, yung mga resources, Yeah. yun yung proof. Ito, Links. yung mga Okay, links, the now, quotations. At yung proof na yon, listen guys, at yung proof na yon, now, satisfied ka na ba sa direct quotation? O gusto mong i-paraphrase? Or gusto mong i-summarize? Pastor, okay. Pipili lang kami road sa UPS. Kung kinakailangan, pinaparaphrase lang natin kung medyo parang gusto mong direct agad. Sinasummarize lang rin natin kung malaki yung quotation, yung information. Pero kung hindi naman, after ng direct quotation mo, papasok ka na sa letter A. Ano yon? Yung analysis. Ano yung analysis, guys? Ang analysis, this is very important. Actually, ang lahat ng professor ng BOBC sa lahat ng paper, ang ginigradean talaga nila is yung analysis sa body. Because that analysis is your own Thoughts. Makikita nyo ang format na ng body. Ang body, magpe-present ka ng idea, false conversion, magbibigay ka ng mga evidence, pwedeng quotation, na ipaparaphrase mo, isasummarize mo, pwede rin siyang galing sa ibang book, about false conversion pa. Ito na yung mga evidences, at pagkatapos mong i-present yung mga evidences, ang susunod mo, i-explain mo in your own words, yung mga evidences na yun, connected dun sa topic mo. Nag-gets? And finally, saka papasok dito kung kinakailangan yung linking sentence.
you will relate this paragraph to the next one, sa next idea na. So, ang pattern natin sa bawat paragraph, sa bawat body, listen, sa bawat body dapat may meal. That's the format. Tandaan na, sa bawat body merong meal. May main idea, may evidence, may analysis, and yung linking sentence kung kinakailangan. Pero pwede na hindi na gagawin pastor yung linking details kung hindi na kailangan. Kung di naman kailangan. Pero kung mas maganda, kung magagawan mo, lalagyan mo na linking Linking. sentence na mag-lead na sa second paragraph. At yung second paragraph mo, ang main idea dyan, yung second Pangalawa. reason mo from Statement. your This is a statement. thesis statement. Are you following, guys? Yeah. Na nabubuo na ba? Nagiging malinaw na? So, ganun lang. And, parang ganito lang. Pag nagawa mo na to, yung first paragraph mo, actually, pag nagawa mo na yung format effectively, then it will be easy sa next one and the next one. Kasi that's the format. Para hindi tayo minsan, halimbawa, di ba sino dito yung kung ano na yung maisip, kung ano masabi, wala siyang flow. Wala siyang structure. Agenda. Basta kung ano lang, puro Di opinion, organized. puro sariling dito. Oo, nangyayari. So wala siyang order. Bago to, nangyayari, pangatlo siya yung analyzation. Pangatlo siya, laging present mo na yung main idea. Sa analysis niya. Actually, minsan, ito sinasabi ng prof, pag sobrang puro idea ka, parang tinamad. Parang, uy, alam ko na yan, parang explain ko na lang sa sarili ko. Di ba may mga ganung paper? Yung isa naman, puro quotation naman, masipag naman kumuha ng kumuha. Hindi balance. Ano naman siya? Nagigets nyo ba? Minsan sa paggawa ng paper, kahit actually sa preaching, sa devotion, di ba minsan, pag-search ka na lang mga information about topic about faith, punta ka lang sa Google, topic about faith, kunin ko mga points. Puro tayo, kuha ng kuha. Walang own words. Minsan naman, tinatamad mag-search, puro own words. Lord, ano kaya? Sulat ko, puro pansarili. Kaya ngayon, hindi balanse. Ngayon, through research and writing, natututuhan natin kung paano balansehin yung mga resources, mga evidences, and at the same time, your own opinion. Siyempre, through the wisdom from the Holy Spirit. Amen. Nagigets na natin. Amen. Dapat balance sa paper. Alright? Okay, now. Okay, imayin natin main idea o yung topic sentence. Summarizes the main idea of a paragraph. Often is the first sentence but not always. But take note, huwag nyo nang sundin yan. Totoo naman, pero dito sa format na ginagawa natin, laging sa first sentence nyo ay yung main idea na. Okay. Tells the reader the most important thing to understand. Alright? Next, ito na, evidence. An evidence is the complete support pulled from your research. Ito yung research na which back up your topic. Katulad dito, according to the Jewish archaeologist Nelson Gluck, it may be stated categorically that no archaeological discovery has ever converted a single biblical reference. Scores of archaeological findings have been made which confirm a clear outline or inexact detailed historical statements in the Bible. Now, mapapansin nyo dito, gumamit siya na isang quotation according to the Jewish archaeologist Nelson Gluck. Ibig sabihin, ang sumulat talaga nito si Williams. Yung sinulat ni Williams, yung information niya ay galing kay archaeologist na Nelson Gluck. Kaya makikita nyo dalawa yung tao. Nagigets? Okay? Pero kung ito talaga, directly, ang ginawa mo, sinabi niya lang talaga, halimbawa, according to Paul, okay, that may sinabi ka dong verse. Okay? So, kay Paul lang talaga yon. Kasi may mga ganun eh. Halimbawa, yung isang writer, may kinote siya ng quotation na galing din sa isang writer. Oo, ganyan yun. Kaya kinuha niya yung sinabi nun, pero ang credit pa rin yun sa kanya. Kasi siya yung nagsusulat nun eh. Di ba John Maxwell book? May sinusulat siya doon, tapos may, doon sa book niya, may quotation galing sa iba. Pero ilalagay niyo pa rin yun. Kaya may nakalagay na Williams.
Yan yung example. Now, ang tanong, Pastor, ilang bang evidence ang kailangan mo ilagay? Katulad dun sa ginawa kong paper, may evidence akong ginawa na may isa, may dalawa. Avoid using. Pwedeng dalawa naman yung evidence. Halimbawa, may main idea ka. Ang unang evidence ginamit mo, ako usually dalawa ginagamit ko eh. Bakit dalawa? For example, ang topic ko, di ba, about Holy Spirit? Kukuha ko ng evidence from a source about the Holy Spirit, kung paano siya effective in the ministry. And at the same time, ang isang source na pagkukuhanan ko talaga, they're talking about Holy Spirit, is the Bible. Bible. Kaya gagamit ako ng another source Bible. According to 1 Corinthians chapter 12, verse 9, there are the different kinds of gifts. So usually, dalawa ginagamit ko yung aking evidence. Tapos, yung analysis ko, explain ko na yun, yung mga connection na yun. Sa analysis, actually, in your own words, pwede mong i-explain, hindi lang yun, you can also write your testimony. Ako, nilagay ko yun din eh. About Holy Spirit. Testify about that. Katulad kay Maverick, topic niya about technology. Pwede ka bro maglagay doon sa analysis mo ng personal experience mo when it comes to technology, how it helps to grow the church or ministry. Analysis mo yun. Okay? So, sa analysis, maglagay kayo ng own explanation and you can share your testimony also. Okay? Take note ang effective paper dapat mas mahaba ang yung analysis, yung own words, kesa sa dami ng quotation. Okay? Ulitin natin. Ayan. Mamaya, picturean nyo to. Picturean mo to. Send mo kay Derek Dennis. Ano yan? Ay, video lang. Ikaw lang nakakaroon. Alright. Nagets natin yung evidence. Actually, ito. Analysis. In advance ko na ang analysis. Your comments. Evaluation of your research. How the idea connect back to the topic. What it means for your idea. How it elaborates your idea. Alright? Balikan natin dito yung example. Meron dito tingnan nyo yung, ang topic sundan natin yung pagkasunod-sunod. Ang main idea, the only religion which stood the test of the time and challenge of difficult question has been Christianity. Now, paano siya gumamit ng evidence about Christianity? Ito ginawa niya. According to the Jewish archaeological. Come on. Nakita niyo? Yan yung evidence about the topic Christianity. Tama. Sunod, ano yung analysis niya? Some criticize Christianity saying there's no physical evidence to back up its theology. This is a false claim. The tomb of Jesus' death, ayan na. Sarili mo ng analysis yun. Okay? Critical thinker ka na dyan. Nagbibigay ka na ng opinion. Analyze. And lastly, linking sentence. Ano linking sentence na dito? Jesus may not walk among men today, but the evidence of His existence is real and tangible. The life of Jesus, the truth of Christianity offers a people a purpose for living. Itong linking sentence mo na yan ang iyong Topic sa pangalawang body. matatagpuan yan sa Second reason. Saan? Last part nung preparation ng text. transition ba? Oo. Okay. Nagigets na natin. Neil, making sentence. Kung sabi, it can be, walang witness sentence. Pero anong gagawin natin? Kung hindi naman necessary, pwedeng hindi na ilagay. Pero kung kailangan, May standard na natin. pwede naman. Magiging milang eh. Okay. Ito, concluding, Transition. a transition sentence serves as the bridge between the end of point A and the start of point B. It links sections together. Ano yung point A? Ang point A, ito yung body yung first paragraph ng body Wala na tayo sa introduction Okay, first part ng body. Yan yung A. I-connect mo siya sa B. Yun yung linking sentence. Question. Nothing. Gets. Okay. Isang sentence lang ba yan? Pastor, Isang yung bang paragraph sa, yan. yung bang sa body, di ba? Okay? Ngayon yung sa second paragraph, kailangan ba may linking sentence dito?
second paragraph. Di ba? Tapos ka na sa first paragraph mo. Oo. Ano yan? Body yan ha. Sa Tapos body. tapos Nandiyan na ka tayo na sa sa introduction, body. body. Atong first paragraph mo ng body, may linking sentence ka dito. Preparation kung ano yung sunod mong topic dun sa second paragraph. Yung second paragraph mo, kapag meron ka pang third paragraph na explain, meron ka pa rin linking sentence. Basta ito na yung format natin. Sa bawat isang paragraph, merong meal. Meron ka May idea. main idea, Evidence, evidence, analysis, and linking. bit Pero state. katulad din yung sinabi ko kanina, kung hindi naman na kailangan, halimbawa, lalo na kung yung third paragraph mo tapos na yun, tapos magko-conclusion ka na, siguro kahit huwag ka na dun maglagay, or yung iba naman, parang dun nila gustong maglagay ng linking sentence, kasi parang ano na eh, pa-climax ka na eh. Then conclusion na. Paano yung pastor kung isang paragraph lang nandun lahat, tapos i-conclude mo? Okay. Ay, hindi. So kailangan. Oo. Yun na nga yung pinag-aaralan natin eh. Nasa ang purpose ng paragraph, pinaghihiwa-hiwalay natin yung mga idea. Kasi nga, di ba dito sa introduction, sa thesis statement mo, meron kang 3 reasons. So sa bawat isang paragraph, yung bawat isang reason mo, yun yung main Paragraph. idea. First, isang reason, yun yung Paragraph. first paragraph, yung second reason, next paragraph, yung third reason mo, yun yung third paragraph. So nandun pa rin yung linking sentence, pastor. Sa bawat huli ng bawat isang So kung paragraph. sa tatlong reason, dapat meron ka din linking sentence. Sa huli, ayun, yung meal. Paragraph. Oo. Hanggang pag na-discuss mo na lahat, pupunta ka na dun sa conclusion na. Okay? Basta si Ronan. So yung linking sentence, hindi siya optional. Yung Included. third paragraph. Hindi Kung nga. wala- Ibig ko sabihin, kung Optional siya. kung kinakailangan, Sa naiintindihan ko, pero Conclusion na, wala pwede yan. kang Kasi yung Yun din, nasa first po. and second paragraph mo, sa first paragraph mo, meron kang linking sentence doon para pumasok ka doon sa second. second. Ah. Pero pagdating mo doon sa second, next topic ka na eh. Pwede Pero rin. sa end doon, nagawa ka na ng another paragraph without the linking sentence. Hindi. Kasi another Hindi. paragraph na yun. I mean, another topic na yun. Ang linking sentence, Sa huli nakikita, Ah. kaya nga, kung, halimbawa, first paragraph mo, sa body may linking sentence ka, naglalagay ka ng linking sentence kasi may next paragraph pa. So kung lagi kang may next paragraph pa na susunod, gumawa ka ng linking Alas na sentence. lang Kung sa last. kinakailangan, pero kung hindi mo makita yung ano pa na kahit may next paragraph pa, pwede mong end, tapos magsimula ka ulit. Ito, Pastor. Gagamitin, kunyari ako, gagamitin ko yung linking sentence sa first and second paragraph. Pero sa third paragraph, pwedeng hindi ko na siya gamitin kasi papunta na ako sa conclusion. Kung gusto mo. Apa. So anong tama doon, pastor? O di ba pang last paragraph ka na, diretso ka na ba sa conclusion o Okay. Meron pa rin Another paragraph na yun. Yun na nga. Pwede nga meron Pwedeng wala. yung sa last paragraph bago yung mag-conclusion. third paragraph? O. O, third paragraph. Bago ka pumunta dun sa conclusion mo, pwedeng meron, pwede rin namang wala. So considered yun, Oo, wala ito kasi- talaga. Oo, pwedeng meron, pwede rin wala. Okay. Kaya depende na rin kasi yun sa ano eh. Isusulat. Sa ano ng paper Item. mo. Oo. Katulad kanina, actually, ang tinuturo ko kasi sa inyo sa isang format lang. Katulad kanina, ang main idea, hindi naman natin sa simula. Pwede na sa gitna ng body. Pwede wala. Meron. Kaya, Depende sa tira mo. nag-stick lang tayo sa simpleng format para mas maging madali sa inyo. Alright? Paano mo siya? Okay, next tayo. Uy, may bagong grade. Sige nga, Alex, i-identify mo nga itong ano na to. Okay. The only religion which has withstood the test of time and the challenge of difficult question has been Christianity. Peter, Ito yung, anong part ng body yan? ayan yung main idea, Pastor. Yes, that's the main idea. Okay? Now, pagkatapos, para nagkakaroon kayo ng idea, pagkatapos ng main idea, Delphine, ano yung sunod? According to the Jewish archaeologist Nelson Glueck, Oo. it may be started categorically that no archaeological discovery has ever converted a single biblical reference
scores of archaeological findings have been made which confirm in clear outline in exact details historical statements in the Bible. William. Anong tawag dyan? Ano po? Evidence. Evidence. So nakita ninyo, nag-start ka sa main idea, yan na yung isa sa mga reasons sa thesis statement mo, at sinundan agad siya lagi na Ebidensya. evidence, na ang evidence yan yung quotation. Yeah. Pwedeng Bible verse. Okay? At sabi ko nga sa inyo kanina, pwede yung dalawa. Ito isang quotation, Yes. pwede ka pa magsunod dyan ng isang Bible verse kung gusto mo. Direct pa, kita yung ano? Hindi ko mabasa, Pastor. Lapitan ko na. Sige, lapitan mo na lang. Some criticize Christianity saying there is no physical evidence to back up its theology. This is a false claim. The tomb of Jesus' death, the Garden of Gethsemane, and Solomon's Temple are few places discovered by historians to be true to the accounts written in the Bible. Okay. Anong part yan, Dre? Analysis. Okay, very good. Analysis naman yan. Okay, Kuya Ronald. Doon ka na sa Violet. Purple. Pakibasa. Jesus may not walk among men today, but the evidence of his existence is real and tangible. The life of Jesus and the truth of Christianity offers people a purpose for living. Okay, anong part naman yan? Okay, ano yung thinking Okay, sentence. very good. Okay? So, na-gets nyo na yung pagkasunod-sunod. Ang evidence, pwedeng yung red, etong red na evidence, sa paper nyo na, pwede yung maging dalawa. May isa kang quotation, may isa kang Bible verse, or dalawa. Pero dapat, mas mahaba yung green, yung analyzation. At take note, ito hindi siya naka-indented kasi PowerPoint presentation yan. Pero sa paper ninyo, dapat laging, Itim. pag nag-start ka ng first paragraph, Nakapasok. pasok yan dapat. Nakatab. Pwede ka maglagay ng maraming evidence, Pastor, or just Usually, Avoid dalawa lang eh. Avoid yun. natin yung sobrang dami. Tapos, ang analysis, Avoid dapat yun. mas Isa lang mahaba talaga. ang analysis. Dalawa. analysis Kasi- your own. Dalawa. Oo. Kung ako professor, paano ko kikrate Dalawa. yung puro quotation na kinuha mo lang, eh, hindi naman sa iyo. Hindi ko makikita yung understanding mo dun sa ano. Dapat mas mahaba lagi yung analyzation. Kung paano mo naiintindihan na i-connect yung mga ideas. Okay, nagiging malinaw na guys. Tanda ng tao. Pastor, doon ba sa Tanda ng linking Bible. words? Ano ba yung Para patiin. dapat sisimulan mo yung word because? Yung mga ganun. Yung linking hindi naman. Katulad nito, yung dito, yung linking sentence dito, nag-start siya sa Jesus. Hindi naman. Yung kanina, yung sinasabi mo right, sa thesis statement doon, yung may because, yun yung mga reasons. Sa ano yun? Sa introduction. Pero dito, not Pero sa necessarily body, na, hindi hindi naman. Oh. Linking sentence. Okay? And, pwede nyo lang dagdagan. Okay. Parang for them to understand, yung linking sentence natin sa ilalim, parang yun yung first introduction mo eh. Tapos yung second paragraph, to be continued. Parang ganun. At, listen, sinabi ko na sa inyo to, hindi ko may sulat dito, gumamit rin kayo ng mga transitional device. Ano yung mga transitional device? Di ba? Ito yung first paragraph ng body, ay may susunod ka pa. Yun na yung second main idea, second reason. Pwede kang gumamit ng in addition. Yan. In addition, yung sinabi ko the last time, in Whoever. addition, Forever, furthermore, furthermore, Nevertheless. Therefore, or pwede yung yan, Pastor. nevertheless, ginagamit yun, hindi siya pang transition. Nowadays. Kasi ang in addition, moreover, Therefore. furthermore, in light of this, yun yung mga dagdag pa eh. Yung therefore. Nowadays. Therefore, usually sa conclusion yun, sa ending. Oo. Hallelujah. Okay? So, yung mga ganon. For second Never word, galing yun. parang. Oo. Pero ako, ang ginagamit ko lagi, kung gagawa ko niyan, simple muna in addition. Kasi kakadagdag mo lang eh. Tapos, moreover, mas dagdag ka. Tapos, pangatlo ko, furthermore, mas malayo na to eh. Alam mo yun, parang yung... Further na. pwede bang mahuli na yung linking sentence? Kasi dito parang naging sentences, dalawang sentences yung ginamit.
Hindi, ang Lincoln sentence dito, ito lang yun, yung violet. Dalawang sentence. Dalawang sentence lang. Oh, pwede, oh. The life. Oo. The life. Tinatanong mo kung ilang sentence. Oo. Pwede naman, isa hanggang dalawa. Pero hindi na siya yung ang Lincoln sentence kasi link yan, hindi yan parang mahabang explanation din. Mga 1 to 2 sentences. Mabilis lang na intro. Oo, mabilis lang. Oo. Tandaan nyo guys, sa body, kung meron diyang pinakamahaba talaga, yung grade. Analysis talaga. Yan ang ginigrade ng mga instructor kasi sa'yo yan. Okay? Tsaka ako kung mag-grade ako dito, mas gigradean ko yung green. Pero i-acknowledge ko rin yung effort mo sa rin. Sa mga na yan. Tsaka yung simula mo na to. Search kayo. Oo, nag-grade ka. Effort yan eh. Pero gigradean ko rin yung main idea mo. Readan mo na lang lahat. Gigradean naman. Pero mas Kasi binabasa ko siyempre ikaw gumawa ng reason. yung evidence mo talaga. Tsaka Yung yung, idea, ayun yung unang yung reason. connection din nun. Doon sa mission, sa statement. Sa statement. Although may nag-code yung tao. Yung ginawa mo Pero ngayon yun, sa sa isip mo nang galing yun. Oo, pero mabawasan mo lang yun. Hindi ka lang ng ebidensya Ito niya. na yung Napasok mo sa may abadi ko. paragraph mo. Tapos, Tapos, papaliwanag mo ngayon. Pero yung Pagbabahin body mo. tatlo. Yung sa analysis Yun mo nga, na lahat. kukuha rin ako dun sa Explanation main sa group. Di ba may tatlong reason ka doon? Tapos yung Yan violet, yung tatlong body. Pina-explain mo. i-introduce mo yung second Oo. part. Nasa yung tatlo na yun, Sa di ba? maikling sentence. Ito, bigyan kita ng example. Maganda Nasa na yung pinasa ko para maintindihan mo. Violet. Okay. Tapos, Ah, sabi nga ng pastor, sa second paragraph, moreover, Take ay addition, me and quick. Okay, halimbawa, ang third grade verse in our ministry is very important because they are the next future leaders in our ministry. So, i-ano ko na. So, ang position mo, yung the next future leaders in the ministry. So, dito, ang pwede mo maging simulan dito, siyempre main idea mo, okay, paano mo, leadership is very important, blah, blah, blah. So, introduction mo ganyan. According to, ayan, ilalagay mo na, oo. Tapos yan mo na ilalagay na yung third wave, okay? Third wave, pwede pa lang simula mo dito. Third wave are the next future leaders in our ministry. Dagdagan mo pa ng mga quotation verse. Apostle Paul, the disciples of Timothy, do not look any one of you because you are young. For the Papasok mo go. na yung analysis mo paano? For the It means go. even though you are young, Pangarap ka na lang. so, ganun yung gagawin mo. Parang tricky mo yun Kung hindi ko na rin, may record doon o. Kasi pastor na rin ako. Di ba? So, ganun lang yun. O, sunod. Ano yung next mong reason sa next paragraph na ulit? Okay, huwag mo na tuloy yan basta. Okay. Sa evidence na lang tayo. O, sige. Sige, magtanong pa kayo ng mga possible questions. Actually, ito, pag nakuha nyo lang talaga yung format, sa una lang parang nakaka-overwhelm. Parang ang daming information. Kaya nga, I'm trying my best na ma-explain sa inyo in a practical way yung Ano tayo magmamaterialize. nagagawa na pala ng mga preaching yan o? Parang rin nagawa. Pastor, siguro nahihirapan intindihin kasi hindi namin topic yan eh. Hindi, actually, No, Hindi mo kaya tabi yun. hindi na siya topic, pero Guide ang pinakamaganda kasi dito, yung structure, Ah. yung ano yung dapat yung ilagay sa una. Ano yung pangalawa. Hindi Kaya nga intindi ko naka-color kasi ito coding siya. Malaking bagay yan. Oo. Oo. Yung format na yan. Format na yan. Color ko. Ipapaliwanag niya yung format eh. Oh, Hindi pwede hindi rin. ko nilalaman eh. Ikaw na rin Hindi- magkakaroon. Bigla akong Para malaman Ba't mo na hindi yung part. ito? Okay. Ano, Oo, lilipat na ba pag- tayo? Sir, may tanong ako. Yun yun sa violet sa linking sentence. Pwede kong i-start yan. Firstly, Jesus. Tapos, sa next paragraph, linking ko, secondly. Okay, doon ito. Dapat Gaganon siya. Maglilink siya. O i-link mo nga siya. Kasi yun yung first na... iba topic. Okay, now, para dito muna tayo mag-focus sa context na to. Ano yung main idea dito? Di ba ang main idea dito is about religion, about Christianity? Charity, right?
Nagets nyo ba? Okay. Paano niya nilink yung Christianity dun sa next topic niya? Tingnan mo yung linking ano. Isip in paragraph. Jesus may not walk among men today, but the evidence of his existence is real and tangible. The life of Jesus and the truth of Christianity offers people a purpose for living. So, most likely, ang magiging next paragraph niya dyan, ililink niya kasi yan about yung ano, yung purpose. Purpose to living. Oo. Di ba? Ng Christianity naman. Okay? Alright? Okay, next tayo. Ito, another example to. Iba naman to. Ibang topic, pero ganun pa rin. Meron tayong main idea. Ayan. Tone and style. Yan ang main idea. Ha? Tapos gumamit siya ng block naman. Ayan naman yung evidence. Okay? Tapos, nadagdagan pa, di ba? Ba't ang black? Ikaw ng block. Hindi, iniba lang yung kulay. Sinamala ko. Masyado kayo. Dagdag sa meal. Meals. S yan, S. Side dishes. Tapsilogs. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na pwede kasi Appetizers. Additional siya dun sa additional lang. Dun sa Oo. main idea. Oo. Parang additional yun eh, no? Sa main. Pwede naman kayo magdagdag talaga naman. Sa main idea, kung dadagdagan nyo pa. Pero the moment na gumamit ka na ng quotation, ibig sabihin nandun ka na sa evidence. At the moment na in-explain mo na yon, pumupunta ka na sa analyzation. Kaya huwag kang ma-overwhelm. Halimbawa, sa main idea ka pala, in-explain mo na agad. Huwag ka muna mag-explain doon. Magbigay ka muna ng ano doon, tungkol sa main idea mo. Isang link eh. Ano Ano yung lahat, Pastor? Yung ano, is total 3 paragraphs. Topic, main, Kung sino yung sasalita ng tao. Kung magdadagdag ka pa ng Bible. introduction, yung body composed of 3 paragraphs, conclusion pwede. Pero, I'm expecting na sa bawat isang paragraph, hindi siya yung 5 sentences, pwede iba-ibang dami yun ha. May 5 sentences, may 7 or more. Isa kong evidence, wala kong ako. Ang gagawin ko. Di ba nga pinakita ko sa inyo? 5 lang. Yung mismo yung site nila. Depende, alam mo yun. Hindi citation. Mm-mm. Sa body, composed of 3 paragraphs. Kaya sa reason, Yan yung pinaka-standard natin. Okay. O, tingnan natin to. Although, hanggang dito na lang muna tayo, tapos bibigyan ko kayo ng time para Sip. yung the remaining 30 minutes para mag-brainstorm, gawin yung mga kulang ninyo pa, tapos tutuloy natin to Saturday. Ito, tingnan natin to. Bumalik tayo sa ano? People. Although, Ito pala. Ito yung isa sa mga one reason. Di ba, naalala niyo yung kay Paul? yeah. Yung first paragraph? Ito, Alex, yung inaano mo na example. Yeah. Naalala niyo yung kay Paul, yung ginagamit natin, nandun yung may topic sentence, may background information, may thesis statement. Ito na yung body nun. Ano yung body niya? Di ba ang one of the reasons, Paul was one of who wrote the most books. Yan yung reason niya. So yung reason, yan yung main idea nakasimula. Although there are many authors of the New Testament, Paul was the one who wrote the most of the books. Remember? Natatandaan niyo ba? Amen. So, dito, nagbigay agad siya ng information. According According to to Britain. Britannica.com. Hindi kasi pwedeng pag-iwala yan ito no? According to Britannica.com, Paul wrote 14 of the 27 books in the New Testament. O, ayun na yung search niya. Okay? Amen. Tapos, explanation. Paul's penmanship. Okay? Tapos, tingnan nyo dito yung ano niya. Yung ito yung sinasabi ng mga Sister Rice. Pwede nga yun. Paul was an amazing writer and really experienced God deeply. His conversion experience is one. Yung kanyang linking sentence, his conversion experience is one of the example of God's hand all this time. Ang susunod niya na explain dito, yung
conversion ni Paul sa next paragraph. Meron to Damascus. Yes. Yun yung linked sentence. Kinunik niya si A. Sa ano na to? Sa Saturday na. Okay. Any question? Nothing. Wala tayo assignment nila? Wala. Ako magbibigay ng assignment. Amen. Oo. Kasi ilang days lang. Activity nyo ngayon. Checking lang. Pwede mo magpa-check na Saturday, ba? Pwede naman. Pwede na kayo magpa-check. Halimbawa kung nakagawa na kayo introduction. Okay, bye-bye na po. Kaya nga mas maganda kung magpapacheck kayo sa akin. Kuklose na po yung ating vlog. Naka-hard copy para doon. Thank you po sa 2 oras Pag sa soft copy, pakikinig. mahirap kasi. In Jesus' name. Pero kung magpasa kayo, pwede ko naman i-print. Basta, ipapasa nyo sa akin before Saturday morning. Pero kung sa Saturday na, wala, printed dito. Alright? Okay, question? Nabubuo na ba? So most likely, ilang lesson na lang.